Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. So, good morning everyone. Live po tayo. Ay, nagamit na natin yung... Hello, hello. Sige lang po. So, good morning everyone. Live po tayo. Ay, nagamit na natin yung... Hello, hello. Nangangapa po ulit tayo after
matagal na bakasyon. Yan, good morning po sa mga nandiyan. Yan, maaaring hindi pa kayo sanay na magbalik ulit sa 7 o'clock habit natin. Every gising is a blessing, lalo sa maulang umaga na kung saan throughout the weekend, Sabado, Linggo ay talagang patuloy ang pag-ulan at yun nga po, binaha ang paligid natin. Kaya anyway, sa mga nandiyan, kasi manandiyan na, at namiss niyo ang yung lingkod. Ako po ay nagbabalik. Although naka-face mask kasi hindi pa ako ready mag-smile. Na-postpone. Kaya yan. So, praise the Lord for the grace of God na kayo nakabalik. Ayan, medyo pumayat ng konti. I hope makabalik ulit ako sa aking dating physique. Patuloy na salamat sa pananalangin, salamat sa mga sumuporta, salamat sa mga talagang naniwala na the Lord still is at work in us. Kaya yan. Good morning sa mga nandiyan. Hello, Ate Lisel Baldos. Good morning. Sino nandiyan? Kaya kahit pa yan babalik, ako ay tulungan tayo ng Diyos sa pagbabalik sa pangkalang. Thank you, Lord. Bakit ikaw'y ganda? Thank you, Lord. Napagpapala. Good morning sa mga nandiyan na naghintay. Yaya mo After 1 month or more. Yan tayo po ay nandito Thank ngayon. you, Lord. Wala ka kang taglan. Salamat sa mga Thank you, kanya. Lord. Bagong umaga. So ngayon po, meron tayong bagong picture Di ka nagbabago. gagawin Ibig ko'y every morning. Di ba, mahilig kayo mag-share ng mga quotes, ng mga verses, ng mga inspiring para thoughts. sa'yo. Yan, share natin. Para sa'yo. Praise God. What else can we Every do? gift is the blessed day. Every day is the day of the Lord. Every gift is the blessed manalangin day. na po tayo. Every day Let's pray. is the day of the Maraming Lord. salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po ay sama-sama muli. For more than 1 month. Ay samahan niyo po sa This is the day of the Lord. blessing. Nagkakabay po kayo Panginoon. To inspire us, especially sa panahon ito na kung saan Napagpapala. marami pa rin sa ilalim ng tubig. Pero maabot ito ay ma-inspire. Talagang ang pag-isip namin sa mga isang blessing pa rin dahil ikaw yung nandiyan. Wala na po ang bagong ito. Parang Jesus. Amen. Amen. Anyway. Ito ang laging aawitin ko. Hello, Pastor Barito. Good morning. Para sa'yo. Pero good morning. Share. Tat. Balik. Live. Every gifting is a blessing. Is the day of the Lord. Every Ay, gift napalagang tayo is the magtituloy. blessed day. Sa gumaling na ako, Every baka day talagang pagmal na aming is the day of the Lord. lifestyle. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. The Lord has His grace. This is the day of the Lord. Okay, so guys, bago tayo patuloy, let's have a thought for today. Ako natin sa Every gift is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gift is a blessing. Every day is the day of the Lord.
This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Galing na saan? Monday po ngayon, Monday. Yan. Okay, so share natin itong thought na nakita sa Facebook. You can share your thoughts, your messages, and we'll pick up one every day para ma-inspire tayo. Kasi sabi po sa ng usapang discipleship, bisahan natin lagi ang araw ng may pusong mapagpasalamat sa Diyos. Ang panibagong buhay ay sapat na pagpapala para tayo ay maging thankful. Amen, amen. Amen to that, di ba? Totoo yun, di ba? Basta natin lagi ang araw na nagpapasalamat sa Panginoon. At dahil dyan, tayo sasaba sa Panginoon. Itapos mo ba sa Panginoon? Yung psalmist? Liban po. Ito. Okay na. Okay po. Hanap po ba? Wala ako yung worship. Okay, let's worship God together with the psalmist. Okay na. Na kaya patuloy po natin dito ay ay napupuri sa Panginoon. Amen. Let's And worship then God men's together. fellowship po mamaya at 3 p.m. Dito din po sa prayer house. Women's fellowship kahapon. Andito po sila sa lahat po ng mga kababaihan. Twice a month na po yung kanilang women's fellowship. Yan. And also, syempre may pahabol po tayong announcement. Youth service po. Nasaan na po yung mga youth? Yes! Ayan, so mamaya pong 3 p.m. face-to-face. Dito po sa church. Ang saya po kasi pwede na ulit mag-face-to-face. Amen. And of course, syempre po, birthday Sunday and anniversary Sunday dahil last Sunday po ngayon. Amen. Kaya yung pong mga nag-birthday at nag-anahan, lupas sa kagayan. Kaya pa amin. Sige po, makisa po tayo. Kaya, Let's worship God. Let's worship po. Amen. Praise God. Hallelujah. Muli po, Panginoon. Muli po, palakpakan natin buhay ng Diyos.
Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. We are here to worship and praise our good, good Father, our good, good God. Praise God. All over the world, people just like us, following Jesus, worshiping Jesus. Every nation, power, and tongue will bow down to your name. Every eye will see, every ear will hear your name proclaimed. This is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. Every nation, power, and tongue will bow down to your name. Every eye will see, every ear will hear your name proclaimed. This is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. We're worshiping Jesus. We're following Jesus. We're worshiping Jesus. We're calling on Jesus. Makes you wanna dance. Makes you wanna sing. Makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Every nation, power, and tongue will bow down to your name. Every eye will see, every ear will hear your name proclaimed. This is gonna be our cry until you come again. Jesus is the only name by which man can be saved. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. All over the world, people just like us are calling your name, living in your love. All over the world, people just like us are following Jesus. We're worshiping Jesus. We're following Jesus. We're worshiping Jesus. We're calling on Jesus. Makes you wanna dance, makes you wanna sing, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes you wanna stay, makes you wanna shout all about it, shout all about it, shout that Jesus is King. Makes you wanna dance, makes you wanna stay, makes you wanna shout all about it,
shout all about it. Shout that Jesus is King, makes you want to dance, makes you want to sing, makes you want to shout all about it. Shout all about it. Shout that Jesus is King all over the world. People just like us are calling your name, living in your love all over the world. People just like us are following Jesus all over the world. People just like us are calling your name, living in your love all over the world. People just like us are following Jesus. We're worshiping Jesus. We're following Jesus. We're worshiping Jesus. We're calling on Jesus. Amen. Amen. Praise God. Wow. Amen. 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 Okay. Praise the Lord for that wonderful praise and worship. Yan, hello, Arnold Suma. Good morning, good morning. Pastor Marita, Ronald Stella, good morning. Yan, madami na tayo. Si Pastor Marita. Yan, share, tag. Wow. Praise the Lord. So, alam ko, baka hindi nakabalita, pero sa manandyan, welcome back sa ating Every Gising Live. Live na live po tayo, August 10. Maulang panahon. Pero iba, mga hindi nakapagsimba. Iba naka-online lang. At sa mga nakadalo, praise the Lord. Sa mga nakanood sa online, praise the Lord pa rin. Yan. We will be unstoppable. When it comes to God, kahit nga yung lingkod, kahit na yan, nagpapagaling pa, wala pang ngipin. Kaya kamasa ko ngayon, ay tuloy-tuloy lang. Amen. Kasi nga pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga bagay na talagang humahamon sa atin. Yan. So let's talk about that. So let's talk about our topic for today na malaking kinalaman din sa ating tema for this month, bold witnesses. Diba? I believe na we can be bold witnesses kung tayo po ay maging patotoo sa pagharap sa pagsubok. Yan, kaya ito yung may kinalaman din sa last month. Ito yung aking welcome back preaching, coming back from hospital, ng 12 days. Kaya yan, I want to share it again. Yan, medyo kailangan lang i-level up aking technology. Ang bagal. Ano nangyari? Okay. Okay, so ngayon yung mga nakarang panahon na banta niyo pinangyari sa akin. Salamat sa mga nag-pray at mga in many ways tumulong at talaga naging laking bahagi ng aking paggaling. At with that, I've learned a lot and I hope you can be inspired sa ating sharing ngayon. Although yung aking computer ay nag-loading. So, simulan na natin. Yan ang... Ano ba? Yun.
Share pa rin. Okay. So, good to go. Namumula pa sa labas. Ako. Ingat-ingat po. Yung mga nasa labas diyan. Yan. Yan. Then, ano, ang aking topic ay when strong men face the trial of fire. Yan, talagang alam natin na ano na kung tayo susubukin, tayo susubukan sa apoy, di ba? Pag nga ba sa apoy, di ba sabi, when you walk through the fire, I will be there. Talagang sasabahan tayo ng Diyos kasi nga po yung apoy, ito po ay paraan ng Diyos para tumibay ang isang ang isang lingkod ng Diyos para isang bagay, di ba? Ang ginto lalo nagiging dalisay siya kapag ito ay dumadaan sa apoy. Ang mga espada, ang mga yung mga itak, mga ganyan, mga patalim, lalong tumatalim yan, lalong nagiging mas nagiging yung malaki ang kanilang ang kanilang talim o gamit kapag ito ay pinanday, di ba? Yung mga nasa picture. At ito ay talagang lalong dumaan sa apoy at lalong tumatalim. Kaya ibig sabihin pala kapag tayo sinusubok, ibig sabihin niya paglabas niya, pagkagaling natin sa pagsubok, ikaw ay mas magaling, ikaw ay mas matapang, mas matalim. Kaya yun ang aking ina-assume ngayon na with the experience that I got into, I will be better, not bitter, di ba? Talagang hindi madali, pero salamat sa biyaya ng Diyos na talagang tayo ay talagang sinubok man tayo ay nagpapatuloy tayo. Binuhay tayo ng Panginoon. So meaning to say, mayroon pa ring layunin ang ating buhay. May purpose pa rin. Ayun talaga yung isa sa mga naranasan ko. In fact, nakausap ko si Pastor Marcel dito sa pananaginip. Yan yung when I was crying and receiving my purpose, receiving the Lord. Babalik ako, I will serve you even more, no matter what, ano man mga challenges, ay tatayo pa rin ako. Amen. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hello, Ate Mercy Reyes. Good morning. Kamusta po ang baha dyan sa saan ba kayo? Sa San Jose. Ayan. I hope na okay kayo ngayon. Yan, kaya tayo po ay talagang subukin ng Diyos sa matinding yan. Kaya sabi ng verse, consider it pure joy, my brothers and my sisters, whenever you face a trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. And let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Yun. Hindi, no? So, meaning to say, talagang dapat tayo ay pag may pagsubok, hindi tayo magiging malungkot, although automatic yan, alam natin na mahirap ang sinusubok, mahirap dumadaan sa sakit, mahirap ang dumadaan sa mga financial problem, mahirap ang binabaha, mahirap ang lahat ng bagay na yan, pero pwede tayo magkaroon ng choice. Kumbaga, kunin natin anong pwede nating makuhang blessing sa mga pagsubok na yan. Ito nga yung ating pag-usapan sa susunod na may ilang araw. Kung paano tayo magiging blessing yung mga pagsubok. Diba? Ano yung sinasabi ni Santiago na magkalak ka kapag dumadaan ka sa mga iba't ibang uri ng pagsubok. Magkalak ka kapag binabaha ka. Magkalak ka kapag may sakit ka. Magkalak ka kapag ikaw ay may financial problem. Magkalak ka kapag maraming mga challenges sa buhay mo. Kasi nga, may ginagawa si Lord. Kasi alam natin, kung lalo ang Kristiyano ka,
kung anak ka ng Diyos, ibig sabihin, alam ni Lord yan. Hindi nagulat si Lord sa nangyari sa buhay mo. Alam niya na ikaw ay may mga pinagdaanan, alam niya na meron kang mga challenges, pero nandyan siya. Diba? Maaring hindi ka inalis sa apoy, pero sinamahan ka niya sa apoy. Diba? Parang nangyari ba kay Shadrach, may sakit na bebego, di ba? Hindi pinigilan ng Diyos na sila ay madala sa apoy. Sila ay pinarusahan na ihulog sa 7 beses na payainit na hurno. Pero sabi ng Bible yung 3 lang na lalaki naglakad sa apoy ay naging 4 dahil nga kasama nila ang Diyos. Wow! Amen! Praise God! Palakpan natin ako. Hindi pa nasito pa kami balakpakan dito. Pero yun ang malaking bagay na ah, tayo ay sinasabahan ng Diyos. Amen. And that's what I felt in my 12-day journey sa hospital. Ang sakit po talaga, grabe. Talagang that's the worst pain that I've ever experienced in my life. Talagang kumapit ang taga ako, Lord. By the grace of God, nakayanan natin ang lahat. At salamat din sa mga ginamit, Lord. Upang ako ay matagalan ko yung mga pain na naranasan ko habang ako nandun. Hello, Jessica Giat. Good morning. Hello sa inyong pamilya. Ayan. So talagang kaya will consider it pure joy kapag tayo dumadaan sa matinding pagsubok. Ayan, tayo forward. Yan. So itong talk na pag-usapan natin ngayon, kadalasan, God does not remove every trial. Di ba? Talagang napansin niyo ba yun? Hindi talagang nawala yung mga pagsubok sa atin di ba? In fact, sa babasa niya epistles ni Pablo, talagang hindi niya talaga inalis yung katotohanan na dadaan talaga tayo sa pagsubok, di ba? Si Pablo nga mga saints, pero ginagawa nila yung kalooban ni Lord, pero ilang beses siyang binato, di ba? Dami niyang pagsubok. Kumbaga, kung isipin natin kung lugod ka ng Diyos, dapat di ba malaya ka sa mga atake, safe ka and all that. Pero hindi. He has been through the fire, he has been through a lot of things. Sabi ng Bible, 3 beses silang sinampas ng latigo, 5 beses sa yung latigo ng Hudyo, 3 beses ng latigo ng Romano. Maaaring katulad yung kay Jesus yun, di ang tindi nun. 3 beses siyang na-shipwreck, isa lang nabasa natin sa Bible. Tapos ilang beses siyang binato. One time, alam natin na binato siya. Pero ang malaking bagay dito, nakayanan niya, kaya nga imagine throughout those pains, throughout those challenges, throughout those trials, nakapagsulat siya ng maraming libro, at siya ay nangaral, at siya ay napagtayo ng maraming churches, despite sa lahat ng pain na dinaanan niya. Sabi dito, but he always strengthens the man who trusts him. Wow! Kaya kita natin yan sa kay Pablo, na siya ay nakita natin na kung paano siya ay talagang pinalakas ni Lord. Iba nga, meron pa nga siyang prayer, we will discuss it in one of these days. Yung pray niya, Lord, alisin mo itong in my flesh. So sabi, hindi ko alisin yan. My grace is sufficient for you. Ayun din ang naranasan ko. Sabi, Lord, alisin mo itong pain ko. And all that, sabi ni Lord sa akin, I will use that to glorify my name. Yan, kung kailan ka mahina, doon ako lalakas. Doon ang biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Hello, Janet. Good morning. Welcome back sa ating live LB Gising. Yan, na-miss nyo to. For more than a month, di ba?
Puro replay lang tayo, YouTube and all that. Pero praise God na tayo nagbalik na. I hope na tuloy-tuloy na to. Kaya mag-adjust ako dahil nag-iba ko ang location sa bahay. Nasa baba ako ngayon dahil nga magmula ako nagkasugat ako ay less na hindi ako masyado pumapanik. Pero ngayon nakakapalik na ako. At least medyo normal na yung aking aking mapagkilos. O konting konting malakas na lang. Konting kembot pa kumbaga. Anyway, praise the Lord for that. So, kaya ngayon pag-usapan natin 5 bagay na ano yung dapat maranasan natin na kapag tayo sinusubok. Ano yung mga prinsipyo upang tayo po ay talagang lalo maging malakas at lalo maging blessing ang mga pagsubok na dumadaan sa atin. So, are you ready? Nakasa ba? Yan, konti na lang oras natin. So, tuloy natin to. Anyway, we have the next 5 days to tackle this. Number 1 po. Yan. Number 1, kapag ang strong man badan sa prayer or trial, dapat po we stand on God's promises. Yan. Comment down below, stand on God's promises. Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, ang ating talang kakapitan lang ay mga pangako ng Diyos. Amen po ba? So comment down below, stand on God's promises. Amen. Sabi nga sa Joshua 1:9, be strong and courageous, for the Lord your God is with you wherever you go. Ang pangako ng Diyos kay Joshua, kahit anong pagsubok ang harapin mo, kahit anong kalaban, kahit Jericho pa yan, kahit maraming mga kaaway, I will be with you. At yun din sinasabi ni Lord, sa bahaman, lumakad mo sa tubig o sa apoy, sabi nga ng Bible, hindi ka matatakot dahil kasama natin ng Diyos. Amen. He will provide, He will strengthen us, and magiging tayo maging malakas. At actually, yung pangako ng Diyos dito na be strong and courageous, I hope somebody can pick this up. Apat na beses sinabi kay Joshua sa Joshua 1, chapter 1, na maging malakas, maging matatag. Ako nga, meron ako dito sa speaker kasi minsan ang kahinaan ko, nakawalan ng loob. Be bold, be brave, be courageous. So, papalala ko na dapat maging malakas ako, matapang, at maging yung bold witnesses. Huwag ka mahiya sa mensahe, sa gawain ng Diyos. And that's what I'm doing today. Na kahit ako'y pagaling pa lang, tumayo na ako. Yan, stand on God's promises, sabi ni Ate Plessy Kagiyak. Talagang yun talaga tatayo mo lang, di ba? Wala ka na ibang, anong pangahawakan mo. Sa panahon ito, baha. Sa panahon ito, malakas ang ulan. Sa panahon na parang malakas kasiguruhan ang mangyayari. The only thing that you can rely on is God's promises. Talagang hindi ka matatakot. I believe that the Lord will provide, the Lord will sustain us, the Lord will be with there in the future. Maraming ka kinakabahan, maraming mga takot na papasa sa iyong kaisipan, pero may pangako ang Diyos. So, we can stand on God's promises. Palapakan na natin, Panginoon, for that. Wow. Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. So, stand on God's promises. So, yan. So, anong gagawin natin para tayo tumayo?
sa promises ng Lord. Feed, number one, feed your faith with God's word daily. Araw-araw. Kaya itong every gising, malaking blessing po sa atin po, na tayo po ay magkaroon ng word of God daily, di ba? Kasi nang talagang babaon din sa buong maghapon. Kaya nga, encourage yun na everyday, ang una natin gawin ay bago mag-Facebook, mag-ano muna. Makinig ng word of God, magbasa ng word of God, receive the word of God. Amen? Yun ang kalakasan natin. Talagang doon tayo kukuha ng lakas, doon tayo kukuha ng baon. Ayun ang pagkain natin araw-araw. Sabi ng Jesus, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word, every promises na magagaling sa bibig ng Diyos. Amen ba ron? Amen, di ba? So ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang pangako ng Diyos na pinanghawakan nyo ngayon? Ano yung nabasa nyo sa Word of God? Kaya nga, I encourage you every day yan sa mga posts sa Facebook, I will get one thought, one sharing na meron kayo na I can share every day para mampalakas din sa bawat isa sa atin. Yan. Kung dati si Ate Arlene ginagawa yan, ngayon ipapublic talaga natin, i-share natin kahit i-share screen sa Facebook. Nagaling sa inyo kung share ko kanina. Dahil nga, yun ang word of God yun ang panghawakan natin sa dami ng ating mga pagsubok na pinagdaanan, sa dami ng ating mga iniisip, sa dami ng ating mga concern. Ano ang panghawakan mo, di ba, word of God? Kaya, yung feed your faith with the word of God. Yan talagang, yun ang palakas natin. Huwag yung mga negative. Ang problema ngayon, naparaming nega, di ba? Sa Facebook lang, napaka-toxic. Talagang, minsan nasa group chat ako, pero pinag-usapan, kundi puro mga negative. Talagang nakakawindang. Kaya samantala may pangako ang Diyos na pwede natin panghawakan. At talagang doon tayo mag-rely, di ba? So, word of God. Sabi ni Ate Mercy Reyes, I will never leave you or not forsake you. Yan, wow, yan yung word of God. Sige, share nyo nga po yung share nyo nga po yung word of God na na-receive nyo sa umagang ito. You can, pag-consistent nyo, sabi ni Ate Mercy, feed your faith. Yan pala kasi natin pananampalataya. Feed your faith with the word of God. Amen. So, sabi pa dito, number 2, hirap mo. Yan, sabi lang po. Wala akong PowerPoint. Anyway. Ano ba? Yan. So, replace fear with God's promises. So, palitan natin kung ano yung takot nyo. Takot sa baha, takot sa financial problem, takot sa sakit. Palitan nyo yung takot, lahat ng takot. Yung kaya nga yung point number 1 natin na si Joshua ay sinabihan ng be strong and courageous, malamang kaya sinasabihan siya ng gano'n dahil nga natatakot siya. Kasi nga nawala na si Moses yung pinalitan niya. So kailangan niyang tumayo sa lakas ng galing sa Panginoon. At ang sabi ng word of God, be strong and courageous, sabi ni Lord sa kanya. So replace fear with God's promises. Yung comment down below, replace fear with God's promises. Wow. Talagang huwag takot ang ating pairalin. Kaya nga, sa to lang, ang courage, ang being brave o being courage, ay hindi na ibig sabihin matapang ka. Ang ibig sabihin lang yan, tinatalikuran mo yung takot, nilalabanan mo.
at ito ay kinukontra mo ng Word of God at ng pangako niya. At yun din po ang ating gawin natin. Kung ano yung pangako ng Diyos na narinig natin, ito ang ating panghawakan. Amen. Ako, marami ako pinanghawakan mga pangako ng Diyos ngayon, lalo sa aking papiling paggaling. Na talagang kung ako kasi aasa sa pakiramdam, sa mga nangyayari, ay matatakot pa rin ako eh. Sabi nga ng doktor, nung nagpa-check up ko last time sabi ko, praise the Lord, ay sabi ng doktor, ayan, immediate na yung sugat mo, hindi na puputulin ang paa mo. Natawa na lang ako, grabe. Talaga palang may balak palang putulin ng paa ko. Anyway, the Lord sustain us, kaya ayan, kaya nga, di tayo puputulan ng paa. Amen. Kaya, ayun, dahil nga, sinamahan tayo ng Diyos, pinalakas tayo ng Panginoon. Kaya, we replace fear with God's promises. Amen. Kaya ano man ang kayo, palitan nyo ng takot, palitan nyo ng yung mga takot natin, palitan natin ng pangako ng Diyos. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Ayan, final thought before we end. Ayan, if a person who is always stand on God's promises will never fail on life's pressure. Wow, amen. A person who always stands on God's promises will never fall on life's pressure. Yan, kapag tayo lang lumatayo sa pangako ng Diyos, hindi ka babagsak sa anumang pagsubok, sa anumang pressure ng buhay, kahit ano pa yan. The Lord will sustain us. The Lord will provide for us. The Lord will heal us. The Lord will be true to His promises. Kaya nga, ayun ang ating panghawakan ngayon sa umagang ito. Amen? So, ano man ang ating problema ngayon, dulig natin sa Panginoon at talagang sasamahan tayo ng Diyos. And everyone say, Amen, Amen. Praise God. Yan, praise the Lord. So, salamat sa mga sumama sa akin sa umagang ito. Ayan, kaya with that, tayo mananalangin at ating tatanggapin ang pangako ng Diyos na replace me with God's promises, sabi ang Prophet Kadiat. Yan. Praise the Lord. So, Pangalit. ay, may tanghali ba ako? Pangalit. Akala ko ako tanghali. Po. Sige, sige. Tatlo lang po yata kami. Kapag wala akong inom. Hindi po kami nung Sige. Okay, so God bless. Kaya tayo manalangin muna po. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na magsama sa amin. Naniwala po kami na marami ka pang pangako at marami ka pang gagawin sa aming buhay. Salamat po sa kalakasan. So ngayon, Lord, nagdedeklara ako ng kagalingan sa lahat ng mga may sakit. Patuloy ni Kaklaro, ni Sor Cynthia, na patuloy na kalakasan sa Pasidro, sino mga paman may sakit, Sister Tessie Del Rosario, lahat ng may sakit, Lord, hindi ko mabanggit ang pangalan, si Arnold, patuloy na pang palakasin, in Jesus' name, at lahat na ay mga nasa baha, Lord, I pray na samahan mo po sila, hindi naman wala ang baha, pero alam namin na nandiyan ka lahat, sasamahan mo kami, palakasin mo kami, at tunay na gagabayin mo po kami, at ang kailangan ng mga financial provision, Lord, naniwala po kami, nagde-declare kami na naman ang ninakaw ng away, babalik mo ng 7 beses ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, at lahat ay pagpapalay pa rin sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat sa iyo. Salamat sa bawat isa na nakasama kayo, Lord. Habang patuloy pagulan, Lord, nawa ay ipagadyaman po na sumikip ng araw at baka balik na kami sa normal na buhay. Kaya ingatan po lahat sa lahat ng lalabas, lalo nga sa panang ito na ay umuulan. Kaya salamat sa iyo. Tumahan bilangin in Jesus' name, and everyone say, Amen and Amen. Praise God. Amen. Ayan, okay. So with that, okay po. So sa pangalan po sa biyaya ng Diyos, tayo po magkita kita tomorrow. Yan, para sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa Every Gising is a Blessing.
God bless. Shalom, shalom. See you tomorrow. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day